Harry Roque mga tol, muntik na daw ipasight in contempt sa Senado o ng Senado no dahil sa pambabastos kaya Senator Risa Hontiveros mga tol. Naku, mainit na balita to at ito ang ating bibigyan ng reaction ngayon, commentary at opinion mga tol. Panoorin natin to sama-sama mula rito sa News 5 Everywhere. Pero bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video, commentary, opinion, criticism, at kung ano-ano pa na mga videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Muntik nang ipasight in contempt ng Senado si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil sa pambabastos daw kay Senator Risa Hontiveros. Ay ba syempre, ito ba'y magpapatabon kaya Risa Hontiveros mga tol? Eh alam naman natin to mga tol, di ba? Ano pa to, parang maldita pa sa maldita to. Kayang makipagsagutan talaga niyan. Naungkat sa pagdinig ang kaugnayan ni Roque sa Pogo Hub at Yun sa lang. dalawang dayuhang nahuli Naku. sa Tuba, Benguet. Naku. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Ma'am, excuse me kasi... No. Excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a Yes, it's all resource right. person invited. Yes, you are. I was Wait. asked Let me to finish. answer. Yes, you Hindi ko already po answered in maintindihan, excess. Kapag gusto niyo Sandali akong po. tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Nagkasagutan sina dating presidential spokesperson Harry Roque at Senate Committee on Women and Children Chairperson Senator Risa Hontiveros sa gitna ng pagpapatuloy ng pagdinig sa issue ng Pogo sa bansa. Inimbitahan si Roque dahil binanggit siya ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na Alam niyo mga tol, no, hindi naman sa ano, pero mahirap talaga makipagtalo sa hindi straight, 'di ba? Talagang ano 'yan. Sasapawan ka niyan kahit babae ka, 'di ba? Babae alam natin sila yung mga mabunganga. Pero sasapawan ka niyan mga tol, iba, mahirap pa ipagtalo sa ano. nakipagpulong daw sa kanya kasama ang kinatawan ng Lucky South 99 Porac Pogo na si Cassie Leong noong July 2023. Pero itinanggi ni Roque na nag-aabogado siya sa anumang Pogo company. Si Cassie Leong daw ay taga Whirlwind Corporation na service provider lang ng Lucky South. Let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. Please stop using that offensive verb, insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm Pwede sorry. nyo lang, it's all right. Pwede Okay. nyo lang sabihin mali yung fact na Mali po. sinasite, tinatanggi Oo. nyo yung sinabi ng ibang resource person. Pero hindi kumbinsido si Hontiveros, lalo't kasama daw si Roque sa organizational chart ng ni-raid na Pogo Company. Bakit daw hindi man lang kinwestiyon ni Roque si Cassie Leong kaugnay sa nasabing organizational chart? Nasa organizational chart. Uy. Dito na sila nauwi sa sagutan na muntik pang mauwi sa pagpapasight in contempt kay Roque. I Yes. thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I Naku po. understand and I apologize. Mo naman Your Honor. sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. Matapos magsorry, tuloy sa pag-usisa ang mga senador. Pinag-usapan din sa pagdinig ang pagdampot sa dalawang dayuhan sa bahay sa Tuba, Benguet nitong weekend na may kinalaman naman daw sa ni-raid na Pogo Hub sa Bambantarlac. Paliwanag ni Roque, ang bahay ay pagmamay-ari ng korporasyon ng Biancham Holdings kung saan siya incorporator. Meron po akong interes sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon. So hindi niya daw pag-aari yun mga tol. Sa madaling salita, hindi niya pa yan bahay. Na may-ari ng bahay na yan. Tumira raw siya sa nasabing bahay noong 2019 pero ngayon daw ay pinauupahan ito sa isang babaeng Chinese na nagngangalang Wan Yun na may working visa sa Pilipinas at rehistrado rin daw sa Homeowners Association. Hindi nahuli si Wan Yun pero naaresto sa naturang raid ang isang babaeng Chinese at lalaking Cambodian. At dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaki yon, partner yon nung aking lessee, but gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking
katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan. At nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya, sabi niya, he is a digital nomad, no? Cryptocurrency. No? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. Dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na ilinga po dito sa mga pogo, no, na akin namang itinatanggi po. Lumabas din sa pagdinig ng Senado na peke ang pasaporte ng lalaki. Hindi rin daw ito Cambodian, kundi Chinese, na pugante mula sa China. Oh, so dalawang Chinese nga. Tama yung report, no? Dalawang Chinese. Naungkat din ang dokumento sa Pogo na nakapangalan sa dating tauhan ni Roque na si Alberto de la Serna. Depensa ni de la Serna sa mga senador, nakitira siya sa Porac Pogo Hub habang nag-aaral sa pagkapiloto. Nagsistay po ako doon sa Porac po for free po, Madam Chair. Wow, pwede pala yun, no? Makikitira ka doon for free. Ibig sabihin, may connection ka doon. Di ba? Pwede ka ba naman makikitira doon ng wala lang? Natural, may connection ka doon. Depensa ni de la Serna sa mga senador, nakitira siya sa Porac Pogo Hub habang nag-aaral sa pagkapiloto. Nagsistay po ako doon sa Porac po for free po, Madam Chair. There's no, pero po, I've never worked with Pogo po. I've never worked with them po. Nakikitulog lang po ako doon. Napaka-generous na pabor. Ano bang connection nila sa inyo? Inamin ni de la Serna na pinakilala siya ni Roque kay Cassie Leong, pero siya raw ang nakiusap sa Pogo na patirahin siya dahil inakala niyang boarding house ito. Oh. Nagbaba Inakala niyang boarding house. My goodness, mga tol, bahala na lang kayo humusga, di ba? Kayo na lang bahala humusga dyan at kung kayo'y maniniwala, mga tol. Pero ito malinaw, no? Itinatanggi lahat-lahat, mga tol, ni Roque, yung about doon nga sa bahay doon sa Benguet na kung saan nga nahuli o naaresto etong dalawang Chinese, no? At eto ngang ginagawa nila rito sa pagdinig, nagkainitan nga sila at nagkasagutan sila rito ni Risa Hontiveros. Hindi pa natatapos yan dyan, mga tol. No, intayin nyo kapag nag-live ulit to si Roque sa kanyang channel o kaya lumabas dito sa isang media channel na pagmamayari ni Pastor Kibuloy, doon niya babanatan ng husto yan, mga tol. Doon sasagot yan. Dito kasi syempre merong ano yan eh. Merong limitasyon. Hindi ka pwede talaga makipagdebate at makipagbangayan dyan. No, mas nananaig dito ang ang mga senator, mga tol. Doon sila magbabangayan pag naglabas na sila ng kanya-kanyang video nila sa kanya-kanilang mga channel. Pero yung sinasabi naman nito na isang De La Serna, mga tol, na nakitulog lang daw siya doon sa Pogo Hub, nakitira. Sabi nga ni Risa Hontiveros, napaka-generous naman talaga at maganda, malaking pabor 'yon, 'di ba? For free pwede ka makitira tapos inaakala niya lang boarding house 'yon, mga tol. Bahala na lang kayo mga Pilipino, mga tol, humusga. No, total matatalino naman lahat kayo, mga tol eh. 'Di ba? Wag na tayong humatol, kayo na lang, ako hindi na ako hatal, kayo na lang bahala diyan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo rito, mga tol? Comment na lang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.